app sa Google Play Store which is sinubukan ko kaagad-agad. And guess what? Na-approve agad ako worth 4,000 pesos. Instant na instant loan app po talaga ito, and don't worry, hindi po siya nanghihingi ng kahit anong income proof. Kahit ikaw ay unemployed, housewife, student, freelance, and etc. is okay lang yon. Napakadali lang din mag-apply. Well, anong loan app nga ba ito? Well, ito is nakita ko lang po siya sa isang ads po sa IG at sabi ko bagong loan app ito. Which is ang pangalan niya po is Napakatala Easy Online Loan. Diba? Sabi ko bagong-bago sa pandinig ko at ngayon ko lang siya nakita. Of course, no, tininan ko kaagad kung saan siya mada-download at nag-direct po siya dito sa Google Play Store. At meron siya ditong kakaunting reviews at kunti pa lang din nakapag-download. Well, dahil bagong loan app siya and then instant po yung ino-offer niya po sa atin, ay tanong dito, okay ba siya utangan? Okay ba yung interest rate niya? Yes, mataas siya mag-offer. Yes, guaranteed makakautang dito. Pero legit ba? So lahat po yung pag-uusapan natin sa video na ito. Well, please bear with me kasi po meron akong sakit talaga ngayon, no? Kaya ramdam na ramdam. Narinig nyo yung sipon ko. Well, kahit may sakit tayo, tuloy pa rin yung pag-share natin ng mga bagong online loan apps. Like katulad nito na available nga siya sa public. Kasi baka kasi ma-try nyo na siya, at least may idea na kayo. But before I start, disclaimer lang muna tayo na this video is not sponsored and this is basically based on my personal experience lang po para mabigyan nyo kayo ng tamang expectation before trying this loan app. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, back to this new loan app, i-share ko sa inyo paano mag-apply dito, no? Kasi hindi tayo maa-aprubahan kung hindi tayo mag-undergo ng kanilang application process kung ano yung hinihingi nila. Well, don't worry, mabilis na mabilis lang yun. Well, here po pala, no, sabi niya dito, nagpapautang daw siya, we can borrow up to 60,000 pesos. Yun yung credit limit niya. Pero of course, no, subject for evaluation siya. Kasi ako, na-approve ako sa 4,000 pesos. Iba tayo ng approval loan amount dito. So, sabi niya po dito, under na po siya kay DSNC Lending Investors, which is agad-agad ay binisita ko agad sa SEC website under sa list of recorded online lending platform at hindi ko po siya makita doon. Well, of course, dahil available siya sa public at bago pa lang siya kasi commonly madaming mga loan apps na bago pa lang pero hindi sila naka-register. Kaya nga, di ba, dapat sinisilip natin yan before trying. Kaya ako muna yung magta-try para may idea na kayo. So, dinownload or in-install ko pa din po itong app. Well, here po open natin. Well, bubungad agad sa atin po yung pinaka-homepage niya na nagpapautang daw po siya ng up to 60,000 pesos nga. So, kinlik ko agad-agad yung apply now. And then here po, agad-agad, we need to input our mobile phone number and then click natin yung get code para mapadalhan tayo ng verification code. At ang nagpadala po sa akin ay si Pera agad. So, siya din ito. Parang nagpapalit-palit lang sila ng pangalan, ano? Anyways, in-enter ko pa din siya. And then after po niyan, may loan offer na agad tayo na 2,000 pesos. So, eto guys, huwag malilito ha. Kasi eto po, kapag ganito yung lumalabas, is ibig sabihin po nito is na-applyan ko na siya dati at nagpalit lang siya ng pangalan. Kasi may loan offer na ako dito. Kasi nakita ko dito na may information na ako ng aking ID, na aking work information, emergency contact. So, ang kailangan ko daw fill up is the withdrawal info. So, clearly, na-applyan ko na siya dati. So, dinilit ko po yung aking account dito para makapag-start ulit ako ng application para magmumukha akong new user or new applicant or new borrower dito. So, successful naman yung aking pag-delete ng aking account dito. Hindi ko alam kung anong up to dati. Pero anyways, nag-apply ulit ako. Same process pa din naman. I need to enter my mobile phone number and then get the verification code. Then after po niyan, babalik po siya dito sa homepage at i-click po natin tong apply now ulit. Then dito po, dahil bagong borrower na naman po nila ako dito, no? So, mag-a-undergo tayo ng application dito. Which is po, ang bubungad sa atin dito is yung ating ID information na agad-agad, no? So, ito po yung mga IDs po pala na nire-require po nila. Meron silang recommended ID type, meron din silang other options. So, isa lang naman po yung kailangan po nating i-provide dito at ang pinili ko lang is yung other option at si voter's ID lang. And then after po nito, pipicturean din
pipicturein po natin yan. Kapag napicturean po natin yan at na-detect po nila na yan ay valid, mag-auto capture po yung ating ID details, full name, birthday. So kapag okay naman na po yan, no, so isubmit lang natin yan and this is followed by our selfie verification na. Magsa-selfie lang po tayo dito and then after po nyan, the next step naman is our basic information na po including our education, marital state, number of credit cards, email, gender, our addresses, and then loan purpose. And dito sa baba guys, no need to fill up naman na kasi optional naman sila like alternate phone number, si Facebook at saka si Viber. Buti na lang dahil optional talaga sila. Ayaw na ayaw natin mag-fill up ng ganito. Anyways, after po natin ma-fill upan ito, next tayo which is the work information na po. Well, here's our work information po, no. So ito yung sinasabi ko sa iyo, don't worry kahit anong trabaho natin is ina-accept nila including housewife, unemployed. And ako nga pinili ko lang yung housewife eh. Kailangan pa rin natin mag-provide ng kanilang company details, income details, walang pinagkaiba. Wala ka ng trabaho niya na, kailangan mo pa rin mag-provide. Well, anyways, after po natin ma-fill upan tong portion na ito, so next tayo which the emergency contact na. 5 po yung hinihingi po nila dito. At ito po ay magdadirect sa ating phone book list. Ang dami, no? So, nakakatamad talaga fill upan na, pero wala tayong magagawa kundi i-undergo to para makapag-proceed tayo sa next step. Which is ang next step po is the withdrawal information na po. Here po, pipili tayo either e-wallet or bank account po yung mode of disbursement po natin. So, ako po, ang pinili ko lang is si e-wallet at ito po yung mga e-wallet choices po nila. So, ang pinili ko po is si GCash. After po nito, meron agad silang instant loan offer po sa akin of 4,000 pesos agad-agad. O, diba? Hindi pinag-isipan. Anyways, guys, ito na nga yung pinaka-exciting part, ano? Binigyan niya ako ng 2 periods. 2 periods at saka 3 periods. So, ito na nga. I-view natin yung fee details dito at kung makikita nyo po dito, no, meron ako loan amount, diba, na 4,000 pesos. 2 period lang yung pinili ko, which is nakalagay dito na yung second period is mawa-wave siya. Ito na nga. Ito na yon. So, the moment or this time na nag-try ako is within 7 days to pay lang siya from today. So, pinag-add ko yung principal at saka yung interest rate. At lumalabas po na 4,555 po yung kailangan kong bayaran. Within 7 days to pay ito, ha? And then, kinuha ko yung interest rate niya. So, ito yung kita nila sa akin. 13.85% for 7 days. Interest rate lang yun, ha? Well, meron pang mas ikaka-excite nito. Kasi ito na nga. Dito sa baba, may nakalagay po na upfront service fee minus 1,000 pesos. So, lumalabas po na ito ay hindi po natin buong matatanggap. So, 4,000 pesos yung aking loan amount. So, minus 1,000, 3,000 pesos na lang po yung matatanggap ko. Clearly po, itong 1,000 na binabawas is 25% of my loan amount ito. Kanina, may interest rate na sila sa atin na 13.875% plus itong service fee na lumalabas sa 25% of my loan amount. So, lahat-lahat ng interest fees na kinukuha or kinikita po sa atin is 38.87% for 7 days to pay po ito. Again, hindi natin buong matatanggap, ha? Mataas, sobrang taas. Kasi 7 days to pay, hindi buong matatanggap. Yes, makakautang. Opo, makakautang dito kasi nakailang try na rin ako sa ganito before. Kaya lang, talagang hindi siya nakakatulong. Lulubog at lulubog lang tayo dito. Well, my intention lang naman po dito is to share awareness before trying these online loan apps po na ito na bago lang siya. Again, wala akong magagawa kung gusto nyo pa rin siyang utangan. Pero please, utang na loob, pag-isipan nyo ng paulit-ulit. Well, anyways, baka may nakapag-try na sa inyo dito, ha? Comment down below naman po yung experiences nyo regarding this new loan app para aware din yung iba nating viewers. Don't worry guys, palagi naman ako mag-a-update po sa inyo kaya dapat po nakasubscribe kayo at i-click nyo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!